Ikaw na bata ka, pinangalagaan pa kita. Pinrotektahan kita laban sa kapwa kong aswang. Pero wala kang utang na loob. Patay na ang anak mo, kaya hindi mo na siya masisisi. Isusunod ka na lang namin sa kanya. Nanilbihan pa ako noon sa mga magulang mo. At buong akala ko kapag namatay na sila, magiging malaya na ako pero hindi pa pala. Tigilan niyo ang ginagawa niyo sa akin! Tama na! Nung nauso ang social media, palagi ako nag-iisip kung paano kami kikita gamit yon. Hanggang sa nakapagdesisyon ako na maging isang vlogger. Ang content ko ay tumikim ng iba't ibang pagkain. Dumarayo rin ako sa ibang lugar, lalo na kapag alam kong merong kabubukas lang na restaurant. Karamihan kasi sa mga tao, yon ang kanilang pinapanood. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Ang kwentong isasalaysay ko ay nangyari noong 2015. Dito rin ninyo matutunghayan sa kwento ko kung paano ako lumaban sa mga aswang para makauwi ng buhay. Ako nga po pala si Tonyo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Lisa, yung huling video na pina-edit ko sa'yo, nagawa mo na ba? Kailangan ko na kasing i-upload ngayon eh. Tapos na, Tonyo. Ready na yon. Sana naman ang susunod na ruta natin. Pinag-iisipan ko pa. Pero mas gusto ko sanang mamasyal sa Iloilo para makatikim ng batchoy na patok sa mga Ilonggo. Kaya lang, mahal ng pamasahe mo dito sa atin eh. Magagastusan ka pa ng malaki kapag dun tayo pumunta. 2 sakay ng bus galing dito, tapos mag-e-eroplano pa papunta dun. Hanap ka na lang ng medyo malapit. Kaya nga eh. Ipapadala ko pa naman kay nanay yung kinita ko sa vlog ko. Kailangan ko siyang ipatingin sa espesyalista eh. Unahin mo muna ang pangangailangan ng nanay mo. Tsaka dumadami na rin ang followers mo ha. Iba ka ha. Oo, nakiusap nga ako sa mga kaibigan ko na kung maaari mag-share sila ng mga video ko eh. Malaking tulong din yun eh. Huwag kang mag-alala. Tinutulungan naman kita sa pagsishare ng video mo. Maraming salamat talaga. Alam mo, simula nang pumasok ka sa pagiging video editor ko, mas lalong naging madali ang lahat sa akin. Naku, huwag kang magpasalamat. Obligasyon kong gawin ang pag-i-edit kasi sinasahuran mo ko. Sana darating ang araw na makilala ka pa ng husto. At kapag yumaman ka, huwag mo kong kakalimutan ha. Oo naman iaangat din kita kung sakaling aangat ako ng gusto. Ganyan naman talaga dapat eh. Kung sino ang tumutulong sa'yo nung nagsisimula ka pa lang, dapat tulungan mo din siya. Eh di naman pwedeng ako lang ang mayaman tapos kayo maiiwan kayo ni Kuya Ronald sa ere. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako dahil ikaw ang naging boss ko. Ako ang dapat magpasalamat eh. Mas marami kang sinakripisyo kaysa sa akin. Wala naman akong kaalam-alam sa pag-edit eh. Kung hindi ka lang masipag, ewan ko na lang. Tsaka nga pala, Tonyo, napapanood mo ba ang trending na video ngayon? Tungkol doon sa parisan. Oo, itsura pa lang nung pares na nasa video mukhang masarap na, no? Sa kaya matatagpuan yung parisan na yun, no? Hindi ko rin alam eh. Pero bakit kaya palaging nakamask ang mga taong nagpo-post ng video na yun? Baka yung style niya, ang sarili niyang content. Lisa, alamin mo kung saan yung lugar ng parisan na yun, ha? Bakit naman? Balak mo na namang puntahan, no? Oo. Alam mo, dadaling ko kayo ni Kuya Ronald doon. Eh paano yan? Balita ko, 12:00 raw yun ng madaling araw bumubukas. Eh ano naman? Magre-renta tayo ng sasakyan galing dito. Sige, go ako dyan kapag merong sasakyan. Si Lisa ay mabait at masunurin na video editor ko. Simula umpisa, siya ang gumagabay sa akin sa paggawa ng mga content. Nakilala ko lang din siya sa isang restaurant noon at nang pinalayas ito sa kanyang inuupahan, pinatira ko siya sa bahay ko. Kinaumagahan noon,
Nadatnan ko si Lisa sa sala habang pinapanood ang video ng paghalo sa pares. Natatakam ako habang pinagmamasdan yon. Halatang masarap at mabango ring tingnan. Nakakagutom naman yung video na yan. Nandyan ka na pala? Oo nga eh. May balita ako sa'yo. Alam ko na pala kung saan matatagpuan ng parisan na to. Dun raw sa Baryo Igbati. Balita ko malayo raw yung tsaka liblib. Nakausap mo pala si Kuya Ronald sa plano natin? Hindi pa. Ikaw na lang ang magsabi sa kanya. No, sige. Pupuntahan natin ang baryo na yan sa lalong madaling panahon. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Medyo may kalayuan at isang gabing biyahe to. Ayos lang yan. Sa tingin ko magugustuhan ng mga manonood ng video natin kapag makakapunta tayo dun. Sige, ihingin ko ang kompletong address dun sa vlogger. Tumango naman ako kay Lisa saka umalis ng bahay para puntahan si Kuya Ronald. Maaasahan si Kuya Ronald sa lahat ng bagay. 3 taon pa lang siyang lumipat sa baryo namin pero napalapit na ako sa kanya. Siya rin ang madalas kong kinukuhang magmamaneho ng sasakyang nirerentahan ko kapag may pupuntahan akong malayong lugar. May talyer kasi siya at nadatnan ko itong nagkukumpuni ng sasakyan. Oh, Kuya Ronald, mukhang paldo ka na naman ngayong araw Ay, naku, marami ang customer ko ngayon, Tonyo. Bakit ka ba nandito? May pupuntahan na naman ba tayo? Opo. Ay, yan kung pwede kayong sumama sa akin. Sa totoo lang, Tonyo, may pupuntahan sana ako dun sa baryo ng Igbati. May kailangan lang akong asikasuhin dun. Oh, tamang-tama. Doon din po yung punta namin. Trending po kasi sa social media yung tungkol sa parisan doon. Nanonood ka rin pala ng mga ganun, ano? Opo, sa itsura pa lang kasi ng pares na hinahain mukhang masarap na eh. Gusto kong matikman yun. Oo, sige. Kailan ba alis natin? Pwede po bang bukas? Oo, sige. Baya asikasuhin din ako sa baryo na yun. Okay lang ba na sasakyan na ang gagamitin natin? Ako na pong bahalang kakausap kay Mamberto. Papayag naman yun eh. Irerentahan naman po natin yung sasakyan niya. Kapag naging maayos ang usapan ninyo ng matanda, tawagan mo na lang ako para maaga tayong makaalis bukas. Opo. Nung hapon, kinausap ko naman ang matandang nagmamay-ari ng sasakyan. Pumayag siyang rentahan ko ito sa loob ng 2 araw. 7:00 ng umaga kami umalis ng bahay. Nagtaka ako nang makitang maraming dala si Kuya Ronald. Si Lisa naman sobrang excited na makarating sa baryo ng Igbati. Teka, isang maleta talagang dalan yung gamit, Kuya Ronald? 2 araw lang naman tayo dun Alam niyo naman, napawisin ako di ba? Maya't maya nagpapalit ako ng damit kaya hindi pwedeng kaunti lang. Gusto niyo talaga palagi kayong fresh. Oo naman. Balay natin, maraming dalaga sa baryong yun. Alam ninyo, Kuya Ronald, nagtataka talaga ako. Napakababaero ninyo, pero wala kayong mahanap na aasawahin. Bakit kaya ganoon? Ang totoo niyan, ayaw ko talaga nag-aasawa. Ayaw kong matali sa isang babae. Mas marami, mas masarap. Hay, ang mga lalaki talaga. Uy, hindi ako ganun Budboy ako. Bagay na bagay talaga kayo ni Lisa, no? Kung ako sa inyo, magligawan na kayong dalawa. Wala pa po sa isip ko ang mga bagay na yan. Ako rin po. Priority ko po muna sa ngayon yung yumaman ng gusto. Gusto ko kapag nagkaroon ako ng pamilya, may sarili na akong bahay at lupa. Lisa, nga pala, ilang oras pala yung biyahe natin bago tayo makarating dun sa baryo Igbati? 16 hours daw ayon sa mapa ko. Tsaka ang sabi naman ng vlogger, baka nasa 14 hours nandun na tayo. Depende rin daw sa takbo ng sasakyan natin. Kabinata tayo makakarating doon ni Iho. Di bale, mabuti nang mabagal ang pagpapatakbo sa sasakyan. Ang mahalaga ay ligtas tayong 3. Kaya nga po,
Nakatulog pa ako sa biyahe at pagkagising ko, madilim na ang paligid. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami sa lugar na dapat naming puntahan. Sobrang dilim ng paligid dahil walang street lights. Napahinto kami sa harap ng isang maliit na kubo. May nakita akong tao na may dalang flashlight palabas ng kubo. Dahil hindi pa namin kabisado kung saang bandang parisan, nagtanong muna kami sa taong yon. Nagulat ako nang makitang isa siyang bata. Bata, magandang gabi. Magandang gabi rin po. Nawawala po ba kayo? Hindi naman. Gusto sana namin pumunta sa parisan. Saan ba dito yung parisan na yun? Dun po sa parisan ni Mang Erning. Dumiretso lang po kayo dyan. May makikita po kayong poster yan na may ilaw. Dun lang po sa dulo yung parisan. Salamat ha. Ano po ba yung sadya nyo sa parisan? Kakain lang kami. Isa kasi akong vlogger. Gusto ko sanang tikman yung pagkain para marami akong mainggan yung pumunta dito. Naku po, ang alam ko hindi sila nagpapakain ng mga dayo eh. Bakit naman? Masasayang pala yung punta namin dito kung hindi pala kami patitikimin ng pares na yun. Basta, yun lang po yung alam ko. Sige na po, kailangan ko na pong umalis. Kukuha pa po kasi ako ng daong panapal sa nanay ko sa bukol niya eh. Ako nga po pala si Eloy. Ako naman si Tonyo. Mamaya pupunta ka doon sa parisan ha para malibre kita. Sige po, susubukan ko. Sinabi ko kay Kuya Ronald ang daan ay tinuro sa akin ng bata. Narating naman namin ang parisan. Namangha ako nang makita ang maraming taong naghihintay sa pagbubukas nito. Isang kainang gawa sa kahoy at kawayan. May nakita na rin akong usok mula sa loob. Naamoy na rin namin ang mabangong sangkap ng pares. Wow! Amoy palang nakakagutom na! Kaya nga, excited na akong makakain dito sa paresan. Pag-iingat kayo ha. Kapag may kumausap sa inyo, huwag ninyong kakalimutan magsabi ng puwera usog. Opo. Natatandaan ko po yung madalas yung sinasabi sa akin. Mahirap na. Nako. Baka hindi natin alam na aswag pala ang kausap natin. Kayo talaga, Kuya Ronald. Kahit saan na lang palaging aswang ang bukang bibig ninyo. Minsan natatakot na akong kumain sa mga restaurant lalo na pagkasama ko kayo. Natatakot kasi ako na baka magkatotoong sinabi ninyong laman ng tao ang hinahain sa akin. Nagpapaalala lang ako. Ang daming tao. Teka, doon kaya tayo pumili sa harap? Magagalit sa atin ang mga yan. Mamaya awayin pa tayo. Nakita pa naman nilang kakarating lang natin. Ilabas mo yung camera mo, Lisa. Videoan mo lahat ng mga taong pumipili tapos tignan mo yung pwesto ng parisan. Sige. Napatingin ako sa rilong suot ko at 11:00 na ng gabi. Maya-maya pa, may dumating na matandang lalaki. Nakita ko yung susi na hawak nito. Sigurado na akong siya ang matandang tinutukoy kanina ng batang si Eloy. Napansin naman niya yung ginagawang pagvi-video ni Lisa. Biglang nagalit yung matanda at sinaway niya ang dalaga. Anong ginagawa mo? Teka, binigyan ba kita ng pahintulot na kuhaan ng kamera yung parisan ko? Pasensya na po, may kasama kasi akong vlogger at... Wala akong pakialam. Abay, itigil ninyo yan. Kapag hindi mo yan itinigil, sisirain ko yung kamera mo. Mawalang galang lang ho. Ginagawa lang po namin ito para makatulong sa inyo. Ayaw niyo po bang malaman ng iba yung tungkol sa parisan ninyo? Mas lalong dudumugin kayo ng tao kapag naipost namin ito sa social media. Hindi ko kailangan na tulong ninyo. Abay, umalis na kayo. Kaya po kami nandito dahil gusto namin matikman ang pares ninyo. Kaya nga po, nakita lang po namin sa social media yung tungkol sa pares. Kaya naman natakam kaming pumunta dito. Hindi ako mapayag na kakain kayo na pares namin. Para lang ito sa mga taga-baryo. Ano? Teka, bakit naman po? Basta! Wala akong panahon magpaliwanag sa mga taong hindi ko kilala.
Tinalikuran kami ng matandang lalaki. Nagtungo na ito sa parisan para buksan yon. Nagtutulungan ang mga taong pumasok sa loob ng parisan. Kinuha ko ang kamera kay Lisa at ako na ang nagpatuloy sa pagkuha ng video. Tigilan mo na yan, Tonyo. Magagalit pa lalo ang matandang lalaki sa atin kapag makita ka niya sa ginawa mo. Ayoko masayang yung pagkakataon na to. Grabe naman sa sungit yung matandang yon. Siya lang ang negosyante na ayaw malaman ng iba yung negosyo niya ha. Narinig mo naman, hindi ba? Para lang daw sa mga taga-baryo ang pares niya. Eh bakit pa siya nagtitinda? Yung vlogger nga na yun, hinahayaan niya makakain tapos tayo hindi. Sa tingin ko, kaya ayaw niyang kumain tayo at mag-video kasi iniisip niyang tayo lang ang kikita. Mag-iikot-ikot na lang muna ako para makuhaan ng buong parisan. Sige. Kaming tatlo na lang ang naiwang tao sa labas ng parisan. Inikot ko ang parisan para makita sa video yung buong lugar. Habang ginagawa ko yon, may nahagip ang kamera ko. Napatigil ako habang nakatingin sa kamera. Isang pangit na nilalang ang nakita ko. Bigla kong nabitawan ang kamera sa takot. Kuya Tonyo, Diyos ko naman, Sir Mariosep. Tinakot mo naman akong bata ka. pasensya na po. Teka, bakit niyo po inulog yung camera niyo? Ha? May nakita kasi akong kakaiba sa camera kanina. Ano po? Oo, tara bumalik na tayo sa harap ng parisan. Sige po, namumutla po kayo tsaka pinagpapawisan. Ano kaya yung nakita niyo? Hindi ko alam eh. Muntik na nga humiwala yung kaluluwa ko sa katawan. Pagkadating ko sa kinaroroonan ni Lisa at Kuya Ronald, sinabi ko naman sa kanila yung nakita ko. Pero nahahalata kong hindi sila naniniwala sa akin. Binaliwala nila ang sinabi ko at nag-iisip pa rin ng paraan kung paano makapasok sa parisan. Pinakilala ko naman sa kanila si Eloy. Eloy, ano kaya kung sabay tayo papasok sa loob? Sabihin mo magkamag-anak tayo, ha? Pwede rin naman po. Yun naman pala eh. Tara na. Gusto ko rin kumain kaya lang hindi mawala sa isip ko yung nakita ko kanina eh. Baka naman nagugutom ka lang. Asa na ba ang camera? I-review mo muna. Para malaman mo kung totoo nga talagang may nakita ka. Meron nga talaga. Ano ba ang kailangan nating unahin? Tingnan ang camera o kumain ng pares? O sige, kumain na muna tayo. Nang pumasok na si Eloy sa parisan, sumunod kami sa likuran niya. Nagulat pa kami nang makitang nagbabantay pala sa likod ng pintuan yung matandang lalaki. Pati si Eloy, tinaboy na rin niya sa sobrang galit sa amin. Dalhin mo ang mga bisita mo, Eloy. Alisin mo sila sa harapan ko. Gusto lang naman po nila makatikim ng pares nyo. Ayaw ko. Yung mga vlogger na yan. Magkakakitaan lang nila parisan ko. Magbabayad naman po kami ah. Kaya nga po, pumayag na kayo kumain kami dito. Sige na po, Manong. Ayaw ko, umalis na kayo. Grabe. Binagsakan talaga tayo ng pinto. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko natitikman ang pares nila. Malaking insulto to ha. Tama, hindi muna tayo aalis dito. Bukas ng umaga, kakausapin natin na matandang yan. Ipapaliwanag natin sa kanya na hindi natin siya peperahan, kundi gusto lang talaga nating makatikim ng pares niya. Nagdesisyon kaming wag umalis sa baryong yon. Naghanap kami ng mauupahan at sa tulong ni Eloy, nakilala namin ang babaeng si Ate Jacinta. Dinala kami ng bata sa bahay ng babae. Nagkataon, nagising naman siya dahil bumili ito ng pares. Mabuti na lang at nakita ninyo si Eloy. Kaya nga po eh,
Siya din po yung nagsabi na may pinapaupahan daw kayo ditong kubo. Oo, dito kasi sa baryo namin, kahit madaling araw na gumagala pa rin ang mga tao. Kaya nga sa kayo parisan doon sa dulo ang daming tao. Dinudumog talaga ng tao ang parisan ni Mang Erning. Masarap kasing magluto ang matandang yun. Kaya lang po, nagtataka ako, bakit kailangan sa madaling araw siya magbukas? Hindi ba pwedeng sa umaga? Para mas lalong dudumugin ng tao ang parisan niya? Masarap kasi ang sabaw ng pares kapag gabi. Nakasanayan na rin ng taga-baryong ganoon. Isa pa, 2 o 3 dekada nang nagtitimpla ang matandang yon ng pares. Kaya lang po, ayaw kami payagan ng matandang yun na kumain sa parisan niya. Bakit naman daw? Nagalit ata nung nakita niyang kinukuhanan ko ng video ang pwesto niya. Kaya pala, alam ba ninyong maraming dumarating dito sa baryo para litratuhan ng parisan? Ang masakla pa doon, kumita sila. Ang matanda hindi. Kung sana ay nabutan man lang nila ng kahit kaunting pera ang matanda, di masaya siya. Nasira ata ang tiwala ng matanda sa mga vlogger. Ganoon na nga. Ang mabuti pa ay hatid ko na kayo sa kubo. Malamig na dito sa labas. Bukas na gabi na lang tayo kakain doon sa parisan. Kapag nakita natin ang matandang yon, ako na lang ang kakausap sa kanya. O paano Eloy? Uwi ka na lang ba? Opo, mag-iingat kayo Batang to, ikaw ang dapat na mag-ingat. Dahil mag-isa ka lang lalakad dyan sa dilim. Sanay na po ako. Sige na Eloy, umuwi ka na. Umalis ang bata. Hinatid kami ni Ate Jacinta sa kubong tutuluyan namin ngayong gabi. Malinis ang kubo. Sakto lang din ang laki. Malamig dahil nasa ilalim ng malalaking kahoy. May mga gamit naman ata kayo. Opo, meron naman po kaming dalang mga kumot at saka tigisang unan. Para kayong mga Boy Scout laging handa. Kailangan po talaga. Napag-usapan po kasi namin na 2 araw kaming mananatili dito. Magpahinga na kayo. Parang napagod kayo ng husto sa biyahe. Salamat pala Jacinta. Walang anuman. Buti na lang talaga may paupahan dito kasi kung wala, sa kotse na naman tayo matutulog. Ano nga ulit yung anyo ng nakita mo kanina? Nilalang na may pulang mata. Sa tingin ko nga parang aswang yun Magpapahinga na ako. Inantok ako ng sobra saka hihintay na makakain ng pares. Lalabas lang muna ako ng kubo saglit. Natulog si Lisa kaya nagpalit ako ng damit ko. Nang maalala ko na naman ang nakita kong nilalang, biglang nagsitayuan ang balahibo ko. Sumunod ako sa labas at nadatnan ko si Kuya Ronald na may hinuhukay sa loob ng maleta. Napakunot ang noo ko nang makitang may hawak siyang itim na balahibo ng manok. Binubuhusan niya ito ng likidong kumukulo na nanggagaling sa isang maliit na bote. Kuya Ronald, ano pong ginagawa niyo? Wala Tonyo. Sadali lang ibabalik ko lang sa paleta mga gamit na to. Teka, ano po ba yung mga dala niyong gamit? May bote ng mga tubig at saka ugat ng kahoy? Ano ito iyo? Ginagawa kong panghaplas sa likuran ko. Gusto mo bang magpahaplas? At saka iniinom ko rin ito. Iniinom? Para sa naman po? Para baka tulog ka agad. Alika, uminom ka nito. Sige nga po. Ano ba yan? Ang pangit naman ng amoy. Sobrang sakit naman ito sa ilong. Ayoko na subukan. Ay nako, nabasa ang damit ko. Na paano po ba yan? Ikaw naman po kasi ang dami niyong dalang mga likido Para hindi ako mauaw kung sakali. Sige na, matulog na tayo.
Nang makahiga naman kami, hindi pa ako nakatulog sa kaiisip tungkol sa nilalang na yon. Hindi ako maaaring namamalikmata lang eh. Narinig kong humihilik si Kuya Ronald at Lisa. Napabango naman ako nang may malakas na bumagsak sa bubong. Napatingin ako sa mga kasama ko at nahihimbing pa rin sila sa pagtulog. May malakas at mabilis na kumaluskus doon. Kaya ginising ko na sila. Kuya Ronald! Kuya Ronald! Lisa, gumising kayo, gising! Ano ba, Tonyo? Inaantok pa ako eh. May kumakaluskos sa bubong. Pusa lang yan. Hindi kaluskos sa pusa yan. Pakinggan mo. Kuya Ronald, gumising po kayo, may aswang yata. Ano bang kumakalos ko sa bubong? Hindi kaya ba aswa? Kaya ako nga po kayo ginising eh. Ano gagawin natin? Mukhang hindi naman niya yata kayang sirain ang bubong. Hayaan mo na yan. Matulog ka na. Ito naman kasi masyadong nakikiramdam sa paligid. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Meron talagang kumakaluskos at hindi normal yan. Kumalma ka lang, Tonyo. Kapag nalaman niyang natatakot ka sa kanya, mas lalo rin siyang mananakot. Hindi ata ligtas sa lugar na to. Kailangan na nating umalis. Hintayin na lang natin na magliwanag bago umalis. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Magdasal ka. Hindi makakapasok ang aswang na yan kung sakaling meron man. Habang nandun kami sa loob, hindi ako mapakali. Matagal din bago nawala ang kaluskos sa bubong. Hindi ako nakatulog. Pagsapit ng umaga, nagliligpit na kami para umalis. Kaya lang, biglang dumating si Ate Jacinta. Saan na kayo pupunta? Alis na po kami. Tonyo, sigurado ka pa talaga gusto mo nang umuwi? Hindi pa nga natin natitikman ang pares. Hindi ba't yun ang sadya natin dito? Di bali na po. Gusto ko na lang talaga umuwi. Hindi ko nagugustuhan yung karanasan ko dito kada gabi. Bakit ba? Ano bang nangyari kagabi? May kumakaluskus po sa bubong kagabi. Malakas ang kutob naming aswang yun. Pero umasta lang akong hindi din natakot. Kahit saan naman talaga, merong aswang. Pero hindi naman kayo sasaktan nun kapag hindi ninyo siya pinakialaman. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag na muna kayong umuwi. Ako na ang bahalang kakausap kay Mang Erning na payagan kayong kumain. Talaga po? Oo, kakausapin ko siya ngayon. Mukhang mababait naman kayo at hindi nyo gagawin sa kanya ang ginawa ng iba. Salamat kung ganon. Malayo pa ang pinagalingan namin. Saka sobrang nakaka-insulto naman kung hindi kami makakakain ng pares. Ako nang bahala. Sigurado po ba kayo? Oo, malakas ako sa matandang yun. Kung gano'n naman pala, sige na nga, payag na ako manatili pa dito. Salamat. Ang akala ko, hindi na talaga magbabago ang desisyon mo. Sumama ako kay Ate Jacinta paalis ng kubo para bumili ng pagkain. Itinuro niya naman sa akin ang tindahan bago siya umalis. Nang pabalik na ako sa kubo, nakasalubong ko naman si Eloy. Nagmamadali ang bata, pawisan at hingal na hingal. Oh, saan ka galing? Doon po sa tabing ilog, nakibalita lang po ako sa nangyari doon eh. Anong nangyari dun? May namatay po kasi na taga rito sa amin. Oh, ano? Ano naman daw yung dahilan ng pagkamatay niya? Ang sabi po nila doon, kinain daw po yung laman loob niya. Hindi lang po yun, naghiwa-hiwalay din po yung iba't ibang parte ng katawan niya. Meron nga pong nahawalang parte eh. Oh, Diyos ko. Delikado pala talaga lugar na to. Ang mabuti pa yayain ko na sila Lisa sa Kuya Ronald na umalis. Mabuti pa nga po, pag tumagal po kayo dito, baka po may mangyaring masama sa inyo. Nang dahil sa nalaman ko, nagmamadali akong bumalik sa kubo. Binalita ko naman sa mga kasama ko ang nangyari. Sobrang natakot din sila.
Kaya naghanda na kaming umalis. Di bali nang hindi namin matikman yung pares nung matanda, ang mahalaga makauwi kami ng buhay. Nakasakay na kami sa sasakyan at pinapaandar na ito ni Kuya Ronald. Ilang beses na niyang sinubukang paandarin yung sasakyan pero namamatay ang makina. Malas naman oh. Namatay na lang bigla ang makina. May sira ata ang sasakyan na to eh. Kuya Roland, ayusin niyo na po kung ano ang sira para makaalis na tayo. Ayoko nang tumagal dito. Nagsisisi talaga ako na pumunta pa tayo dito. Kasalanan ko talaga to. Ako nagdala sa inyo sa lugar na to eh. Wala kang kasalanan, Tonyo. Kung tutusin, gusto ko naman sanang puntahan ang lugar na to kahit nung hindi ka pa nagyayaya. Ayoko na talaga dito. Baka dito na tayo mamatay kapag tumagal pa tayo dito. Mira, titignan ko muna ang makina ng sasakyan. May tiwala naman po ako sa inyo na kayang-kaya niyang ayusin. Gumagawa naman po kayo sa talyer eh. Oo. Halika na muna kayo. Bumaba na muna kayo dyan saglit para matignan natin ang sira. Nang matingnan namin ang makina ng sasakyan, nalaman naming nasira ang baterya nito. Tumagas rin ang langis at basang-basa ang makina. Para bang sinadyang buhusan yun ng tubig. Nakita naman ni Lisa na butas ang mga gulong ng sasakyan. May dala naman kaming pamalit dun, kaya lang hindi na namin ito mahanap. Anak nang, nalinti ka na talaga. Mukhang ninakawan ang kotse na to eh. Hindi lang mukhang ninakawan. Ninakawan talaga. Nawawala ang mga gamit natin. Ano to? Kailangan natin makahanap ng talyer para mapaayos ang sasakyan na to. Mukhang sinadya yatang nakawin at sirain yung makina ng sasakyan para hindi tayo makauwi. Malaman ko lang talaga kung sino ang gumawa nito. Mapapatay ko talaga ang hayop na yon. Maghanap na tayo ng talyer. Hindi tayo pwedeng gabihin dito. Sige, subukan ko magtanong-tanong. Sasama na ako sa'yo, Kuya Roland. Kahit anong mangyari, huwag po ninyong iiwan ang sasakyan natin. Sige, umalis na kayo. Bilisan ninyo. Marami kaming pinagtanungan sa baryo na yon, pero ni isa, walang sumagot sa amin. Malagkit din ang mga titig nila sa amin ni Lisa. Masasabi kong kakaiba ang mga taong nakatira sa baryong yon. Hindi naman namin inaasahan. Nakasalubong namin ang matandang lalaki. May bitbit siyang malaking plastik na may lamang karne. Manong, alam po ba kayong talyer dito? Wala. Bakit? Nasiraan kayo ng kotse ano? Kung umalis na lang sana kayo kagabi, di sana hindi ito nangyari. Paano niya naman po nagagawang tumawa? Nakita niyo na nga na naguguluhan na kami. Kung pinatikim niyo lang po sana sa amin ang pares ninyo, baka wala na kami dito ngayon. At sino ang inuto ninyo? Ilang beses na akong niloloko ng mga vlogger na kagaya ninyo. Makikita ko na lang bigla sa telebisyon na pinagkakakitaan na pala ang paresan ko. Natatakam lang po talaga akong tikman yon. Hindi naman tutungkol sa pera eh. Gusto talaga naming matikman kung gaano kayo kasarap magluto. Hindi na kayo makakaalis pa dito. Tara na nga, Tonyo. Nagsasayang lang tayo ng oras sa matandang yan eh. Hindi na po kami kakain ng pares ninyo. Aalis po kami kapag naayos na yung sasakyan namin. Malabo na kayo makaalis dito, iyo. Magsisisi ka dahil naglakas loob kayong pumunta rito. Teka nga, ano po ba talaga yung ibig niyo sabihin? Kung sino ang pinili habang buhay, siyang maninilbihan. Ang sino mang tatakas, mamamatay. Ano? Tonyo, halika na! Tumawa pa ang matanda habang papaalis ako. Ilang oras na kaming naghahanap ni Lisa ng talyer pero wala kaming nahanap sa baryo. Nagdesisyon kami ni Lisa na bumalik sa kinaroroonan ng sasakyan. Pero hindi namin inaasahan ang aming madadatnan. Si Kuya Ronald nakahandusay sa lupa at duguan.
Lisa! Si Kuya Ronald! Ano gagawin natin sa kanya? Diyos ko, may sugat ata siya sa ulo. Hindi ba natin alam kung nasa na klinik dito? Ang mga tao kasi dito kapag tinatanong para mga pipi eh. Alam ko na, may mga gamot ako dun sa bag ko. Sandali, kukunin ko lang sa loob ng sasakyan. Sige, pakibilisan na lang. Kailangan ko paupon si Kuya Ronald tapos si sandal sa sasakyan eh. May sugat sa noo si Kuya Ronald. Malakas ang kutob ko. Nahinampas siya ng matigas na bagay sa ulo at dun siya napuruhan. Kaagad naming ginamot ni Lisa ang sugat niya. Makalipas ang kalahating oras, bumalik na ang malay ni Kuya Ronald. Ano po ba nangyari sa inyo? May mga kabataang dumaan dito kanina. Bigla na lang ako sinugot. Kinuha nila ang mga gamit natin. Sinuway ko sila. Nagalit sila sa akin. Hindi ko naman alam na meron silang dalang panghampas. Wisit talaga, nakakainis. Wala rin nata talyer dito sa baryo. Wala tayong magagawa kundi manatili dito. Hindi ba may kontak ka sa baryo natin? Ikaw lang naman ang may telepono sa atin eh. Tumawag ka doon at humingi ng tulong. Oo nga, Tonyo. Subukan mo tumawag doon. Sandali. Kagabi nang tinignan ko yung telepono parang wala ring signal dito eh. Tama ka talaga, kwento. May kamalasan ang lugar na to. Ayon sa naririnig ko, namamatay raw ang sino magdumadayo rito. Gusto kong patunayan kung totoo yon kaya pinaplano kong pumunta rito. Ngayon nagsisisi na ako. Dahil wala na kaming magawa, bumalik na kami sa kubo. Dumating naman si Ate Jacinta doon. Nakarating daw sa kanya ang nangyari sa sasakyan namin. Sobrang nag-alala ito. Magdala pa nga siyang kaunting pagkain at prutas para sa amin. Nagulat din yung babae nang makita yung sugat ni Kuya Ronald sa noo. Na paano naman yung sugat mo? Napagtripan nga ako ng mga bata. Yung mga tao talaga dito parang walang magandang asal. Papabata man o matanda. Diyos ko! Ang masakla po, ninakawan pa yung kotse namin at nasira. Dapat alis na nga ako kami dito eh. Nung malaman namin yung tungkol sa krimen na nangyari. Paano na yan? Sa bayan pa ang talyer. Di bale, hanggat dito kayo sa kubo, walang gagalaw sa inyo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Parang mababaliw na ako sa kakaisip ng paraan kung paano tayo makakaalis dito. Tsaka nga pala, pinakiusapan ko si Mang Erning kung pwede kayong patikimin ng pares. Ayaw niya talaga. Ayos lang po. Naku, hindi ko talaga inaasahan na malalagay sa kapamakan yung pagpunta namin dito. Kung may kakilala sana kayo dito, edi mas madali para sa inyo. Ang layo-layo pa naman ng baryo na to. Pero nakarating pa kayo rito. Hindi naman natin alam na ito ang kahantungan natin. At saka isa pa, hindi lang isang beses na tumayo tayo sa iba't ibang lugar. Ngayon na ata ang huling pangdadayo natin para makatikim ng kakaibang putahe. Ganito na lang, mamayang gabi pumunta kayo doon sa Parisan. Hintayin niyo ako doon. Ano naman pong gagawin namin doon? Kakain tayo doon. Tsaka huwag kayong mag-alala kapag nalaman ko kung sino ang nagnakaw at sumira sa sasakyan ninyo. Malilintikan yan sa akin. Nagtiwala kami kay Aling Jacinta na matutulungan niya kaming mahanap ang nagnakaw ng mga gamit namin para sa sasakyan. Hanggang sumapit ang gabi, pumunta kami sa Parisan. Kumuluang tiyan ko nang malanghap ko ang mabangong amoy ng pares mula sa loob. Kagaya ng madalas na ginagawa ng matandang lalaki, nakabantay siya sa pintuan. Maya-maya dumating na si Ate Jacinta. Nandito na pala kayo. Tara, sumunod kayo sa likuran ko. Sigurado ka bang papayag ang matandang yan na papasok ka, be? Oo, ako ang makakalaban niya kapag hindi niya kayo pinakain ngayon. Mauna na po kayo, Ate Lisa.
Ang bango talaga ng pares sa loob. Parang nawawala ang problema ko sa tuwing malalanghap ko ang mabangong amoy. Jacinta! Abay, bakit kasama mo ang mga yan? Niyaya ko silang kumain dito. May problema ba? Sinabi ko na ba na hindi ako papayag na kakain ang mga yan sa parisan ko? At bakit naman? May tinatago ka ba dito sa parisan mo na ayaw mong makita ng makadayo? Isa pa, babayaran ko naman ang kakainin nila. Hindi ka na naawa. Nagugutom na ang mga tao. Pag sinabi kong ayaw ko. Ganun ba? Ay kung sabihin ko sa'yo na ipapasara ko ang parisan mo bukas, sa tingin mo may magagawa ka ba? Baka nakakalimutan mo na lupa ko itong tinatayuan ng parisan mo. Ibang usapan yun, Jacinta. Papapasukin mo ba ang mga bisita ko o hindi? Doon ko lang napagtanto na kaya pala malakas ang loob ni Ate Jacinta dahil nangungupahan lang si Mang Erning sa lupain niya. Walang nagawa ang matanda kundi hayaan kaming makakain sa parisan. Siya rin ang nagsisilbi sa amin. Habang hinahain niya ang pares sa harapan ko, halos hindi na ako makapaghintay na matikman yun. Ay, nako. Ito na nga talaga ata ang sinasabi na craving satisfied. Ang sarap talaga na sabaw nito. Grabe, sulit din ang pagpunta natin dito. Sige lang, kumain lang kayo. Tama ang sinabi ng mga vlogger. Sulit na sulit talaga yung pagpunta dito kahit malayo. Makakatatlong serve talaga ako nito. Ako nga rin, gutom na gutom pa ako. Paunahan na lang tayo makaubos, ano? Ang saya niyo namang panoorin. Sa susunod na dadayo kayo, magyayapa kayo ng iba. Salamat po talaga Ate Jacinta. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin ito matitikman. Walang anuman. Kapag gusto nyo pa, magsabi lang kayo kay Mang Erning. Paano, maiwan ko na kayo. Tinake out ko kasi ang in-order kong isang serve. Hindi po pala kayo kakain dito? Hindi. Ang anak ko kasi ang nagutos sa akin na bumili ng pares. Sige na, kailangan ko nang umalis. Ingat po kayo. Habang kumakain kami, hindi na maalis ang galit sa mata ng matandang lalaki sa amin. Hindi na lang namin siya pinansin at nagpakabusog kami. Mas nauna kaming natapos ni Kuya Ronald sa pagkain ng pares. Hinintay na lang namin si Lisa sa labas para na rin makapagpahangin. Busog na busog talaga ako. Ako nga rin po eh. Biglang nawala yung problema ko nung makakain ako ng pares. Huwag kang mag-alala. Pakakalis din tayo dito. Tignan mo, may mga kalalakihan na papalapit dito. Oh, may dala silang parang malaking banyera. Ano kaya yung laman ng banyerang yan? O yan, tignan mo. Anak na, ang pangit naman ang amoy nun. Malansa sa kamabaho na kaya yun. Parang nabubulok na laman. Hindi kaya yan ang hinahalo ng matandang lalaki sa pares niya. Imposible naman po yun. Dapat malasahan at mamoy din natin kung sirang karne hinahalo niya sa pares sa bawo. O sa bagay, tama ka nga naman. Habang naglalakad ang apat na mga lalaking bumubuhat ng banyera, biglang umihip ng malakas ang hangin. Natanggal ang dahon ng saging na siyang nakatakip sa banyera. Halos masuka ako nang makita kung anong laman nun. Mga karning nilalangaw at nangingitim na rin. Karne pa ba yun? Kaya nga eh, parang ibang karne na yun ah. Nako, huwag na lang natin siyang isipin. Nandiyan na pala si Lisa. Lisa, tagal mo naman kumain. Ilang serve ka ba ng pares? 4 lang naman. Tara, balik na tayo sa kubo. Sige, umalis na tayo dito.
napansin mo ba yung 4 na lalaki pumasok doon sa loob ng parisan kanina? Oo, sila daw ang nagde-deliver ng karneng hinahalo sa pares. Bakit naman? Mukhang sira na yung karne. Kaya nga nagrereklamo si Mang Erning. Bakit daw ngayon lang dinala ang karne gayong sirana? Ewan ko, baka ipabalik ng matanda yun. Tsaka wag na nga natin silang isipin. Negosyo nila yan. Hindi naman ata gagawa ng hakbang ang matanda para masira ang negosyo niya. Ang mahalaga nakakain na tayo. Kahit anong oras pwede na tayong umalis dito. Sana mabalik lang yung mga ninakaw sa atin ng mga gamit sa sasakyan. Sana nga talaga, Tonyo. Dahil kapag hindi na ibalik, waabutin talaga tayo ng siyam-siyam dito sa lugar na to. Wala naman palang magawa si Mang Erning kay Ate Jacinta eh. Natakot ata nung pinagbantaan ng babae. Dapat lang yan sa kanya. Alam mo, malakas ang kutob ko na sadyang masama ang ugali ng matandang yan. Kaya mo na, wala naman tayong kailangan dyan eh. Pagkabalik namin sa kubo, nakatulog agad si Lisa. Habang nagpapahinga kami, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Ginising ko si Kuya Ronald para makahingi ng tulong. Kuya Ronald! Kuya Ronald! Oh, Tonyo, anong problema? Sakit po ng tiyan ko eh. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Uy, may banyo naman dito ah. Hindi ko po kailangan ng banyo. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Baka sa kinain ko to kanina doon sa parisan. Baka naman hindi ka natunawan. Halika rito. Oh, ito ang langis na palaging dala ko. I-plus mo yan sa tiyan mo. Ano po ba to? Basta, gawin mo lang kung ano yung sinasabi ko. Nakakainis naman oh. Wala pa naman tayong kahit anong dalang gamot. Sakit. Ayos lang yan. Mawawala ang pananakit ng tiyan mo riyan. Epektibo yung langis ko. Kagad ko namang hinaplasan ng langis ang tiyan ko. Makalipas ang ilang minuto, nawala na nga ang pananakit. Niyaya ko ni Kuya Ronald papunta sa labas ng kubo. Sumunod naman ako sa kanya at doon na siya may ipinagtapat sa akin. Hindi ako mapakali. Bakit naman po? Sumakit ata ang tiyan mo dahil dun sa kinain mo dun sa pares. May kakaiba talaga sa negosyo ng matandang yon. Parang ginagamitan niya ng itim na mahika para maging masarap ang luto niya. Po? Ano naman pong ibig niyo sabihin? Malakas ang kutob ko na may sikreto ang parisan na yan. Pero nakakasiguro naman akong totoong karne ang kinakain natin doon. Alam nga naman po, natural totoong karne yun. Hindi naman po pwedeng peke yung karne. Marami kang hindi alam, Tonyo. Noong una pa lang, napaisip na ako kung bakit ayaw tayong pakainin ng matandang yon. Walang negosyante ang tatanggi sa customer, hindi ba? Kagaya nga po nung sinasabi ng matanda, ayaw niyang papasukin yung mga vlogger. Kasi nga, pinagkakakitaan sa social media eh. Hindi ako naniniwala na ganun talagang dahilan niya. Parang may iba pa eh. Hindi ko matukoy kung ano. Ano pong pinaplano ninyo? Gusto kong alamin ang sikreto ng parisan. Huwag na muna tayong umalis dito. Naku, natatakot na akong tumagal dito eh. Magwawala si Lisa kapag nalaman niya ayaw nating umalis. Hindi naman tayo makakaalis dito dahil walang masasakyan. Alangang iiwan natin ang sasakyan na yan eh. Magagalit naman ang may-ari. Yun na nga eh. Basta kapag may pagkakataon na umalis na tayo. Hindi na rin maganda yung kutob ko sa baryo na to eh. Parang mga aswang yung mga nakatira dito. Naisip ko rin naman yun pero hindi naman siguro lahat aswang. Kayong dalawa! Diyan pa talaga kayo nag-usap sa labas? Pumasok na kayo dito! Hindi niyo pa sinara ang pintuan. Papasok na rin kami, Lisa. Magpahinga na kayo. Lisa, okay lang ba sa'yo kung di mo na tayo makauwi? Wala kasing mag-aayos ng sasakyan natin eh. Umaasa ako na tutulong si Ate Jacinta sa atin. Mababalik niya ang mga nawawalang gamit ng sasakyan. Kapag mangyari yun at maging maayos na ang lahat, aalis tayo kaagad. Hindi kami umimik ni Kuya Ronald. Nagpahinga na rin kaming dalawa ng mga oras na yon. 1:00 na ng madaling araw
Kaya kailangan kong makatulog kahit 2 oras lang. Hanggang sa bigla na lang akong nagising. Pagkatingin ko sa relo, 2:00 na ng umaga. Napansin kong nawawala si Lisa at Kuya Ronald. Hinanap ko naman sila sa labas. Bigla kong nasalubong si Kuya Ronald pabalik sa kubo. Oh, Kuya Ronald, saan po kayo galing? Nagising kasi ako ba't 1:30. Tapos pagtingin ko wala na si Lisa. Hinahanap ko siya pero hindi ko siya makita. Ano? Saan naman kayo nagpunta yung babaeng yun? Aba, ewan ko. Hanapin natin. Sige, tara. Hindi kaya bumalik si Lisa doon sa parisan. Doon kaya natin siya unang hanapin. Talian mo. Baka mamaya may masamang mangyari sa babaeng yun. Nagmamadali kaming pumunta sa parisan na kahit 2:00 ng umaga ay bukas pa rin. Meron pa ring mga taong kumakain sa loob. Nakasarado na ang pintuan pero bukas pa rin ang mga bintana nung parisan. Ang mabuti pa silipin natin sa bintana si Lisa. Sige, doon ko sa kabila, ako naman dito sa harapan. Sana nga lang talaga nandito si Lisa dahil kung wala, nako. Mananagot tayo sa mga magulang niya kung sakali may nangyari masama kay Lisa. Papunta na ako sa kabila. Ikaw nang bahala maghanap sa kanya dito sa harapan, ha? Nang hanapin ko ang babae, nakita ko rin agad siya habang kumakain ng pares. Sumipol ako at napatingin ito, tsaka ngumiti. Sinenyasan ko siyang lumabas kaya tumango ito sa akin. Tinawag ko na si Kuya Ronald pagkakita ko sa babae. Nakita ko na si Lisa. Kumakain na naman siya ng pares. Hindi man lang siya nagpaalam na aalis siya. Paano kung may mangyari masama sa kanya? Ayan na po siya eh. Tonyo! Kuya Roland, pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Nag-alala kami sa iyo ng husto at tatakot. Sana man lang nagpaalam ka sa amin ng maayos. Akala namin may masama nang nangyari sa iyo. Bigla kasi akong nagutom. Nahihiya naman po akong gisingin kayo dahil makakaistorbo lang ako. Di bali na may istorbo kami, dapat nagpapaalam ka pa rin. Paano ka ba nakapasok dyan? Hindi ka ba pinagalitan ng matandang lalaki? Hindi niya ako napansin kasi nagmamadali siyang umalis kanina. Nung nakaalis na siya, doon na ako pumasok. Sinong nag-asikaso sa iyo at yung mga iba pang mga bisita? Basta may lalaking naiwan doon sa kusina niya. Huwag mo ulitin ang pag-alis nang hindi nagpapaalam. May kutob pa naman ako na may aswang dito. Marami naman pong tao, kaya hindi po ako natatakot. Si Mang Erning, pabalik na siya. Saan naman kaya galing yung matandang yan? May dala pa siyang sako. Nang makita kami ng matandang lalaki, iniwan niya ang sako sa gilid ng kalsada. Nagmamadali siyang lumapit sa amin para lang pagalitan kami. Walang umimik at hinayaan na lang namin siyang tumalak. Ano na naman ang ginagawa niya dito? Malis na kayo sa baryo namin! Bakit niyo naman po kami pinapaalis? Kayo po ba ang nagmamay-ari nitong baryo? Alam mo, isusumbong talaga kita kay Ate Jacinta eh. Sasabihin ko sa kanya na masama ang ugali mo. Bakit po ba parang natatakot kang tumagal kami rito? Natatakot ka ba na may matuklasan kami tungkol sa parisan ninyo? Wala akong kinatatakutan sa inyo. At kayo ang dapat matakot. Wala kami kinakatakutan, Manong. Kuya Ronald, umalis na po tayo. Huwag niyo na pong patulan ng matandang yan. Mamaya mapano pa yan eh. Cargo niyo pa. Tara na po, Kuya Ronald. Umalis na kayo rito. Umuwi na kayo sa lugar kung saan kayo nanggaling. Uuwi po talaga kami. Ang akala niyo po ba? Gustong-gusto naming tumagal dito? Hindi! Napangisi lang ang matandang lalaki sa akin. Nakalayo na kami ng ilang hakbang sa kanya pero narinig kong may bumagsak. Lumingon ako at nakita ko si Mang Erning na natumba. Tumakbo akong papalapit sa kinaroroonan niya para matulungan siyang bumangon. Ayos lang po ba kayo?
Umalis ka na. Huwag ka magtitiwala sa kanila. Ikaw susunod nilang ihahalo sa pares. Po? Sino pong hindi ko dapat pagkatiwalaan? Gumawa ka ng paraan kung paano ka makakaalis. Huwag kang maniwala sa kanila. Ginugulo nila ang isipan mo. Sina Lisa at Kuya Ronald po ba yung tinutukoy mo? Tonyo, halika na! Bitawan niyo ako! Hindi ko naman sinasabing tulungan mo ako. Umalis ka na. Iwan mo na ang baryo, Tonyo! Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ng matanda. Iniisip ko kung sino ba talaga ang tinutukoy nitong hindi ko mapagkakatiwalaan. Nang makarating kami sa kubo, inausap ako ni Lisa. Pinuna nito ang pagkawala ko sa sarili. Gumawa na lang ako ng alibay dahil ayokong malaman niya kung anong sinabi ng matanda sa akin. Namimiss ko na kasi yung bahay ko, lalong-lalo ni mga magulang ko. Ilang araw pa lang tayo nandito pero pakiramdam ko parang isang taon na eh. Parehas lang tayo. Sigurado ako na nag-aalala na ang nanay ko sa akin ngayon. Ang paalam ko lang kasi sa kanya, makikitulog lang ako sa kaibigan ko. Sulit nga ang pagpunta natin dito dahil nakakain tayo ng pares. Kaya lang mukhang dito na ating huling baryo na mapupuntahan natin eh. May tiwala ako sa Diyos. Hindi niya pababayaan na mamatay tayo dito. Teka, nasaan na pala si Kuya Ronald? Ewan ko eh. Nauna siya pumasok sa loob ng kubo kanina. Nangyari at biglang nawala yun. Tonyo, alam kong mas una kayong nagkakilala ni Ronald kaysa sa akin. Sa totoo lang, may napapansin akong kakaiba sa kanya eh. Gaya ng ano? Pakiramdam ko kasi, nagpapanggap siyang walang alam sa baryo na to eh. Nung nakaraan, may nakasalubong kaming isang lalaki. Gusto sana siyang lapitan ng lalaki, kaya lang biglang napaatras ang lalaki. Nakita ko talaga na pinandilatan niya si Kuya Ronald ng mga mata niya. Ano? Nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Oo, kaya sa totoo lang, mas lalo akong natatakot ngayon eh. Paano pala kung dinala tayo ni Kuya Ronald dito para ipakain sa aswang? Naalala ko nung niyaya ko siyang pumunta dito. Nabanggit rin niya sa akin na gusto niyang puntahan yung lugar na to. Sabi niya may aasikasuhin daw siya. Tapos naalala mo ba nung nakita natin siyang duguan? Hindi talaga ako naniniwala na sinalakay siya ng kabataan eh. Nakita ko kasi doon sa ilalim ng upuan ng driver's seat ang palakol na may dugo. Hindi kaya siya mismo ang humampas sa sarili niya para paniwalain tayong sinalakay siya? Teka, bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Natatakot kasi ako na baka hindi ka maniwala sa akin. Kung isang traidor nga si Kuya Ronald, kailangan natin siya maunahan bago niya pa magawa yung mga pinaplano niya sa atin. Ano naman ang gagawin natin? Magmamanman tayo sa kilos niya. Siya yata yung tinutukoy ng matanda na hindi ko dapat pagkatiwalaan eh. Sinong matanda ang nagsabi sa'yo? Si Mang Erning. Maya-maya pa dumating si Kuya Ronald. Pawisan siya. Umasta kami ni Lisa na normal pa rin ang lahat. Hanggang maya-maya, nagpaalam si Lisa sa amin na bumalik sa Parisan. May napag-usapan na rin kaming plano kung anong gagawin namin. Kailangang umalis ni Lisa para magtanong-tanong sa Parisan kung may nakakakilala kay Kuya Ronald. Saan naman kaya pupunta ang babaeng yon? May kailangan lang daw siyang gawin. Kayo po ba? Saan kayo galing? Tonyo, nagmanman ako sa paligid. Mga aswang ang tao dito. Po? Oo, at saka meron akong natuklasan doon sa Parisan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Inuuto mo lang ako eh. Anong inuuto ang pinagsasabi mo? Ikaw yung traitor sa samahan natin eh. Sinadya mo kaming dalhin dito para ipakain sa mga aswang. Sino naman ang nagsabi sa iyo dyan? Hindi ako isang aswang, no? Naalala mo ba na sinabi ko sa iyo na gusto kong pumunta dito dahil may aasikasuhin ako? Gusto kong pumunta dito para patayin ang mga aswang.
Sinungaling ka no? Pinlano mo tong lahat. Nagtiwala pa man din ako sa'yo. Tumigil ka nga sa dinadrama mo. Alam kong kaya ka nagkakaganyan dahil sinabihan ka ni Lisa ng maling impormasyon. Hindi akong traidor dito at merong magpapatunay kung sino ang traidor. Pinaglalaroan niyo lang ako eh. Malay ko ba kung magkakampi kayong dalawa ni Lisa? Hindi ko naman inaasahang pumasok sa loob ng kubo si Eloy. May dala siyang sibat at karit. Kung noon unang kita ko sa kanya para lang siyang batang mahina. Pero ngayon, ang lakas-lakas niyang tingnan. Mabilis na sinarado ni Kuya Ronald ang pintuan ng kubo. Kuya Tonyo, hindi po si Kuya Ronald ang dahilan kung bakit hindi kayo makali sa baryo namin. Pinlano po ito lahat ni Ate Lisa. Ano? Opo, sa katunayan taga rito si Ate Lisa. Nagtaka nga po ako nung unang kita namin parang hindi niya po ako kilala eh. Noon pa man po usap-usapan na naaaswang si Ate Lisa. Napatunayan ko nga po na totoo yun eh. Paano mo naman yung papatunayan, Aber? Kanina nung pumunta siya sa Parisan, nakita ko po siyang pumasok sa loob at dun siya sa likod dumaan. Nag-usap pa nga po sila ni Mang Erning eh. Malakas po yung kutob ko na magkakilala sila. Lumapit pa po ako para marinig yung mga pinag-usapan nila. Ano daw sabi nila? Nung pupunta ako sa kaliwang bahagi ng Parisan para silipin sa bintana si Lisa, nakita kami doon ni Eloy. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ngayong gabi, plano nilang mga aswang na patayin tayo. Nauubos na raw kasi ang mga pangsahog nila sa Paris. Totoo ba talaga sinasabi niyo? Tonyo, noon pa man, naririnig ko na ang balitang may aswang na nakatira sa baryong ito. Kaya ako nawala kanina dahil kinuha ko ang mga gamit ko na papatay sa aswang. Idilibing ko ito sa lupa para akalain nilang wala tayong pakontra sa kanila. Ibig sabihin, hindi totoong ninakawan tayo? Hindi. Ito tingnan mo. Sa tingin ko sapat na pruweba na yan para malaman mong hindi ako kalaban. Minsan ko nang nakita ang laman ng bag na yon, pero sa pagkakataon na to, sobrang nagulat ako nang bumulaga sa akin ang buntot pagi. Kaya alam ko ang pangalan ng bagay na yon dahil laking probinsya rin ako at naniniwala ako sa mga aswang. Dati rin may buntot pagi ang lolo ko noon. Tinatago ko yun na maigi para hindi makita ni Lisa. Kailangan nating sugurin ang Parisan na yun. Kung totoo nga talagang si Lisa ang tinutukoy ng matandang lalaki, hindi ang matandang lalaki. Sigurado ko na hindi siya tunay na masama eh. Binalaan niya ako kanina eh. Sinabi mo ba kay Lisa na nagbigay siya ng babala sa'yo? Oo, sinabi ko sa kanya. Kailangan natin siyang puntahan doon sa Parisan. Mamaya may gagawin si Lisa sa kanya eh. Hindi po niya gagalawin si Mang Erning. Paano ko naman nakakasiguro? Dahil ang balita ko, kaya araw po nagluluto sa Parisan si Mang Erning dahil po sa sumpa ng aswang. Kailangan natin maging maingat sa pagpunta ron. Sigurado ako na naset up ang mangyayari sa atin kapag nagpadalos-dalos tayo. Ang narinig ko pa po sa usapan ni na Mang Erning at Ate Lisa, si Tonyo raw po yung papalit sa pwesto ni Mang Erning. Na magiging tagapagluto ng pagkain ng mga aswang? Malabo yun. Paano naman tayo makakalaban sa kanila kung iisa lang po ang pangontra ninyo? Isa akong manunugis at napagandaan ko na rin ang bagay ito. May punyal ako ditong tinatago sa ilalim ng mga damit ko. Saka itong nasa laman ng boteng dala ko ay ugat ng kahoy, hindi tubig yan. Holy water yan na naiipon ko sa panghihingi sa simbahan. Natulong po ako sa pakikipaglaban sa aswang. Sisingilin ko po sila sa ginawa nila sa nanay ko. Sabi pa ni Ate Lisa nun, bago siya umalis, wala raw siyang kinalaman sa nangyaring pagkamatay ng nanay ko. Pero narinig ko po mismo sa mga bibig niya kanina habang kausap niya si Mang Erning. Pinatay nila si nanay at ginawang sahog yung katawan nito sa Paris. Patay na ang nanay mo? Hindi ba nung una kitang nakita, sabi mo, kukuha ka ng dahon para pantapal sa bukol ng nanay mo? Nagsinungaling lang po ako nun. Kailangan na natin pumunta sa Parisan bago pa sumapit ang umaga. Mag-aalas 3 pa lang na madaling araw. Sige, akin na po yung holy water. Ito, sabuyan mo ang aswang para masunog sila.
ng mga oras na yon, nagmamadali kaming pumunta sa paresan. Doon nga kami dumaan sa likuran. Kakaunti na lang ang mga tao sa paresan. Sarado at mahigpit ang pagkalak ng pinto. Nahirapan kaming buksan yun nung una, pero may nakitang alambre si Kuya Ronald. Ginamit niya yon para dahan-dahang pihitin ang lock ng pintuan. Nang tuluyang bumukas yon, nalanghap agad namin ang masangsang at nakasusulasok na amoy. Hindi ko mapigilang hindi mapaduwal. May dala ba kayo mga panyo? Talian ninyo mga ilong ninyo! Salamat! Grabe, sobrang baho talaga. Yan ata yung banderang nakita natin na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Oo, yan nga yan. Nilalangaw at ginagapangan na ng mga uod. Nakakadiri. Kailangan natin makausap si Mang Erning. Siya lang makakapagpaliwanag sa atin kung ano yung nangyayari. Yan ay kukakampi siya sa atin. Sigurado po ako nakakampi siya sa atin. Malawak ang likuran ng paresan kaya inikot namin yon. May nakita kami roon na isang kwarto. May narinig kaming umuungol sa loob. Mabilis naming binuksan ang pintuan ng kwarto para makita kung sinong nandun. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Mang Erning. Nakatali ang mga kamay at paa. May sugat siya sa pulupulsuhan at paa. Ang kanyang mga dugo ay tumutulo sa mga maliliit na timba. Mang Erning! Diyos ko, sino gumawa nito sa inyo? Si Lisa, umalis na kayo. Kailangan makalayo kayo sa baryong ito. Pagsapit ng alas 4 na madaling araw, silang lahat ay papatayin kayong dalawa. Mang Erning, nangako po kayo sa akin. Ang sabi niyo pag natapos na yung kasunduan niyo ng mga aswang kayo na hambalang mag-alaga sa akin eh. Nagbago ang desisyon nila, Eloy. Hindi na nila ako bubuhayin. Para nyo ng awa. Umalis na kayo at dalhin niyo si Eloy. Maraming aswang dito sa baryo. Kalaga natin siya. Dali natin siya sa kubo. Wag. Maya-maya lang ay darating na sila sa kubo. Kapag nalaman nilang wala kayo doon, dito naman sila pupunta. Malalim ang mga sugat niya. Kapag hindi natin siya nagamot, pwede siyang maubusan ng dugo at mamatay. May dala akong langis dito. Kayang-kaya ng langis ko na patigilan ang pagdurugo ng sugat niya. Sandali, puputulin ko lang itong mga lubid na nakatali sa'yo. Ayan, mapo na po kayo. Haplasan ko lang po ng mga langis yung mga sugat ninyo. Patawarin ninyo ako. Hindi ko sinabi kagad sa inyo. Kaya ayokong kumain kayo sa pares ko dahil magkakatawa ng tao ang sakap noon. Nung gabing kumain kami dito, katawan ba ng tao ang karneng hinalo ninyo sa pares? Hindi. Ginawan ko ng paraan para hindi kayo makakain ng karne ng tao. Sinadya kong lagyan ng pampasakit ng tiyan ng pagkain mo para hindi nila mahalatang pinoprotektahan ko kayo. Mang Erning, sabihin niyo na po sa kanya ang dahilan kung bakit gumagawa si Hat Elisa ng paraan para hindi siya makalis dito sa baryo. Plano niyang ipalit sa akin bilang tagaluto dito sa paresan. Si Lisa mismo ang nagdadala ng taong isasangkap ko sa pares. Anak siya ng may-ari nitong paresan. Nagulantang ako nang malaman ang mga bagay na yon. Masasabi kong magaling nga si Lisa na magsinungaling. Tumigil ang pagdurugo sa sugat ng matandang lalaki. Panay ang sulyap ko sa rilong suot ko habang hinihintay na sumapit ang alas 4 ng umaga. Ilang minuto na lang. Darating na sila para katayin ka, Ronald. Hindi nila magagawa yon. Nagkamali sila ng taong kakatayin. Sila ang kakatayin ko gamit itong punyal at buntot pagi na binaon ko. Saan tayo pwede magtago? Hindi na natin kailangan pa magtago. Haharapin natin sila. Handa na akong ibuwis ang buhay ko sa baryong to para lang mapatay ang mga aswang na yan. Si Jacinta, isa rin siyang aswang. Siya ang nagmamay-ari nitong paresan at ina ni Lisa. Walang iyang babaeng yun. Pinaglaruan niya ako ng gusto.
Paano mo nga pala nalaman ang tungkol sa parisan na ito? Dahil sa isang vlogger na mahilig din kumain ng masasarap na pagkain. Nakita ko lang to sa video eh. Kanyang estilo ang palagi niyang ginagawa para makahakit ng mga tao. Estilo? Oo, alam niya atang nauubos na ang mga karne ng taong dinadala niya rito. Nilalagay namin sa freezer yon para hindi madaling masira. Kakaunti na lang ang mga normal na tao dito sa baryo. Maraming aswang dito kaya nagdududa ako kung kaya niyo silang labanan. Kakayanin po namin. Kailangan makalaya ng baryong ito sa pananakop ng mga aswang. Mga malalakas silang aswang. Sila ay mga aswang na kumot. Ang kanilang sandata ay mahahaba nilang buhok. Kailangan niyong mag-ingat sa paghaharap sa kanila. Ganun pala. Alam ko lahat ng uri ng aswang. Mahihina lang ang mga kubot na yan. Hindi mo maaaring baliitin ang kakayahan nila dahil marami sila. Teka, naririnig ko na sila paparating dito. Malapit na sila. Dito lang po kayo sa loob ang Ernie. Eloy, huwag kang makikipaglaban. Bata ka pa at wala ka pang kakayahan. Hayaan mo na kami ang gagawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang nanay mo. Oh, gusto ko pong makipaglaban. Mapapahama ka lang. Pakinggan mo ang pakpak na tumarate. Marami sila. Iiwan na lang namin sa iyo ang kalahating bendeta. Protektahan mo si Mang Erning, lalo na ang sarili mo sa mga aswang. Pinapangako namin sa iyo, Eloy. Makukuha ng nanay mo ang hustisya. Hindi naman umimik ang bata. At sumang-ayon na lang rin sa sinabi namin. Hinintay namin ang mga aswang sa labas ng parisan. Malakas ang kutob ko. Nagaling na sila doon sa kubo. Hindi naman nagulat ang mga ito nang makita kami. Bagkus, nakikita namin sa mga mata nila ang pagkatakam na makain kaming pareho ni Kuya Ronald. Nangunguna sina Lisa at Ate Jacinta. Ang mga alagad niyang aswang ay nasa kanilang likuran na. Ang akala ko ba na paniwala mo na itong si Tonyo, na si Ronald ang traidor? Maniniwala na sana siya sa akin. Kaya lang, nagbigay ng babala si Mang Erning sa kanya. Buisit kasi ang matandang yun eh. Dapat lang napatayin natin siya. Mas matalino pala si Mang Erning kesa sa'yo. Ngayon ka lang pumalpak sa plano mo, Lisa. At dahil sa kapalpakan niya, maaari pa kayo mamatay. Nagpapatawa ka ata, Ronald. Mukha ba ako nagpapatawa sa tingin mo? Walang iya ka, Lisa. Pinagkatiwalaan kita. Kailangan ka namin, Tonyo. Hindi ako magiging kagaya ni Mang Ernie. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa manilbihan sa mga aswang na kagaya ninyo. Hindi ako papayag na mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang tagal kitang nainganyo na pumunta dito. Matagal kong pinaghirapan na gawin ang video na yon. Sa'yo ang video na yon? Oo, at ako mismo ang vlogger. Kayo na ang pangwalong dinala ko dito sa baryo. At kami pa rin ang tatapos sa inyo. Tonyo, ihanda mo, bendeta. Opo! Binuksan ko ang boteng may lamang bendeta at saka naghanda ako para sa pag-atake ng mga alagad nilang aswang. Nakabantay lang muna si Lisa at Ate Jacinta. Nang sumalakay sa amin ang unang hukbo ng mga aswang, idinikit namin ni Kuya Ronald ang aming mga likod para mabantayan ang isa't isa. Ayun na sila! Tatapusin ko kayo. Ito ang nararapat sa inyo! Mga mahihina. Isang hampas lang natutunaw na kayo kagad. Marami pa sila! Huwag mo ubusin ang bendeta at magtira ka para sa mag-ina. Sige po! Walang kahirap-hirap na napatay namin ang unang hukbo ng mga aswang. Napatingin kaming dalawa ni Kuya Ronald sa mag-ina. Galit na galit sila sa nangyari. Inutusan niya ulit ang kanilang panghuling hukbo na sumalakay sa amin. Naglagay ako ng bendeta sa palad ko at kinimkim yun. Hinanda ko sa pagsugod ng mga aswang.
Ang akala niyo siguro ay pagbabaneo lang ang alam ko. Ginawan ko talaga ng paraan para hindi kami makaalis sa baryo na to para lang mapatay ko kayo. Sa tingin mo ba, nauto mo kami? Alam namin na ikaw mismo ang nagtago ng mga gamit ninyo sa sasakyan para hindi kayo makaalis. Nagkataon lang na nung nakaraang gabi lang namin natuklasan. Malapit nang sumapit ang alas 5 ng umaga. Kailangan na natin silang mapatay bago lumabas ang araw. Sige, sasabay tayo sa pag-atake sa panghuling hukbo. Nagpalit anyo sila bilang mga aswang. May tumubong malalaking pakpak sa kanilang likuran na parang mga paniki. Humaba ang mga kuko, namumula ang mga mata, at nagkaroon ng matutulis na mga pangil. Hindi ko napaghandaan ang pagpapahaba ni Lisa ng kanyang buhok. Pinulupot niya yon sa leeg ko habang hinihila kong palapit sa kanya. Mamili ka, Tonyo. Maging tagaluto o maging sangkap ng parisa namin. Wala akong pipiliin. Papatay ka ng babae kay ito siya! Anak lang, hindi pa rin nauubos ang bendeta mo, hayop ka! Marami pa to. At mapapatay pa kita bago ito maubos. Tignan mo, iilan na lang kayong natitira dito dahil mauubos na kayong patay ni Kuya Ronald. Ganun pala ha? Masyado mong pinapainit ang ulo ko. Sana pinatay na lang talaga kita nung unang araw pa lang. Alam mo bang matagal na akong natatakam sa karne mo? Kaya lang hindi kita magalaw dahil gusto kong manilbihan ka sa amin. Hindi ako natatakot mamatay. Mas natatakot akong manilbihan sa inyo. Mabilis kumilos si Lisa para umatake sa akin. Halos hindi ko siya naaninag habang papalapit. Sinubukan kong tumayo para tumakbo ng mabilis. Pero naabutan niya ako at kinalmot sa dibdib. Pagkatapos akong kalmutin, sinipa niya ako sa tiyan at malakas na sinuntok sa dibdib. Napatumba ako sa lupa dahil sa lakas niya. Nagpagulong-gulong ako ng ilang beses. Nabitawan ko ang boteng may lamang bendeta kaya natapon yun sa lupa. Nakita kong mabilis na tumatakbo si Eloy papunta sa kinaroroonan ko. Kuya Tonyo! Huwag mo siyang lapitan, Eloy. Papatayin kitang bata ka kung nangingialam ka pa. Sobra na po ang kasamaan nyo. Pagod na ang mga tao dito sa bari magpasakop sa inyo. Eloy! Subuyan mo na bendeta! Tumigil ka, Eloy! Hindi na natuloy ang sasabihin nito nang bigla siyang wisikan ni Eloy ng bendeta. Nakikita kong naubos na ni Kuya Ronald ang kanilang hukbo. Naglalaban na rin sina Ate Jacinta at Kuya Ronald. Lumapit sa akin si Eloy at binigay niya sa akin ang karik. Siya naman ang may hawak sa sibat niya. Kaya niyo pa po ba? Oo, kayang-kaya ko pa. Hindi ba sinabi namin sa iyo na huwag kang lalabas? Bumalik ka na dun, balikan mo si Mang Erning. Siya po nagutos sa akin na lumabas para tulungan kayo. Iniwan ko naman po sa kanya yung kalahating bendeta Tsaka yung rosaryo ko nandun din po sa kanya. Akin na yung sibat mo. Magandang pagkakataon na itong sibatin niyang aswang na yan habang nagwawala sa update. Ako na pong balang sumibat sa kanya. Inasinta ng bata ang aswang para sibatin. Halos hindi ako makapaniwala ng matamaan si Lisa sa kaliwang dibdib. Napaangil ang aswang sa sakit. Sa sobrang galit ni Lisa, ginamit niya ang kanyang buhok sa pag-atake sa bata. Pinuluputan niya ang bewang ng bata at inangat sa ere. Hinawakan ko naman ang dalawang paa ng bata para hilahin ito pabalik sa lupa. Hindi ka bayani para iligtas ang lahat. Kahit mapatay mo pa po ako, hindi ako kakampi sa inyo. Ibaba mo ang bata! Hayop ka, Lisa! Puputulin ko itong buhok mo! Wag! Hindi! Ang buhok ko!
Papatayin kitang babae ka! Sinalakay ko siya gamit ang karit na ibinigay ni Eloy. Magaling umilag ang aswang kaya hindi ko siya magawang tamaan. Malaya siyang nakakalimot ako sa iba't ibang bahagi ng katawan. Marami na ring dugo ang lumalabas sa sugat ko. Hanggang sa naramdaman kong nanghihina ako sa sobrang pagod. Tinanggal ng aswang ang sibat sa kanyang kaliwang dibdib at itinapon niya yon. Papatayin ko kayong pareho! Hindi ka mananalo sa amin. Wala ka ng lakas, Tonyo. Nanghihina ka na. Sumuko ka na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Baka sakaling magbago ang isip mo. Hindi na magbabago ang isip ko. Aswang, ito para sa'yo! Kukunin ko lang po yung sibat. Katapusan mo ng aswang ka! Natamaan ang aswang ng bendeta sa mukha kaya nagwawala ito. Doon ko na siya ginilitan ng karit sa iba't ibang parte ng katawan. Nang makuha ni Eloy ang sibat, mabilis niya namang tinarakan ang aswang sa dibdib. Nanghina ang aswang at unti-unting natutunaw ang iba't ibang bahagi ng katawan niya. Hindi ito maaari! Hindi ka na mabubuhay pa, Lisa. Walang yaka! Babalik ako at hahanapin kita! Gaganti ako sa ginawa mo sa akin! Hindi ka na makakabalik. Habang buhay ka na mananatili sa impyerno. Sa wakas, mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng nanay ko. Nanay, tulungan mo ko! Ayoko pang mamatay! Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Lisa habang nanghihingi ng tulong sa kanyang ina. Pagkalingon ng kanyang inang aswang sa kinaroroonan ni Lisa, naging abo na nga ng tuluyan ang babae. Mas lalong nagalit si Jacinta at nagwawala na rin. Hinuli niya si Kuya Ronald ng kanyang buhok. Sinabay niya rin ako at si Eloy. Hindi ko akalaing kaya kaming buhati ng aswang paangat sa ere gamit lang ang kanyang buhok. Mga walang hiya kayo! Pinatay ninyo ang anak ko! Kuya Tonyo, di ko kayo makawala. Tumaba ka ng patas, aswang ka! Patapang ka lang dahil hindi kita magawang malapitan dahil sa buhok mo. Tatapusin ko kayong tatlo bago pa sumikat ang araw. Ilapag mo sila sa lupa! Walang hiya ka rin, Erning! Pagsisisihan mong kumampi ka sa kanila! Nang hampasin siya ni Mang Erning sa ulo gamit ang palakol, nagawa niya kaming mabitawan. Bumagsak kami sa lupa. Ininda ko ang sakit na nararamdaman ko at pinulot ang sibat. Akmang sasakalin niya na si Mang Erning. Inasinta ko siya sa dibdib. Nagawa kong tamaan ang aswang sa dibdib. At doon naman umatake si Kuya Ronald sa kanya. Pinaghahampas niya ito gamit ang buntot pagi. Kaya nagwawala ang aswang. Nagkaroon din ang aswang ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tigilan niyo ang ginagawa niyo sa akin! Tama na! Pagkatapos ng pinagagawa niyo sa akin, gusto mong hindi kita patayan? Nararapat lang na mamatay kayong mag-ina dahil sa kasamaan ninyo. Nanilbihan pa ako noon sa mga magulang mo. At buong akala ko kapag namatay na sila, magiging malaya na ako pero hindi pa pala. May gusto ka pa bang sabihin bago ka malagutan ng hininga? Sinabi ko na kasi sa iyo na hindi ako ordinaryo tao. Maraming aswang na rin ang napatay ko at mas malakas pa sila kaysa sa iyo. Kuya Ronald, patayin niyo na po siya. Ikaw na bata ka. Pinangalagaan pa kita. Pinrotektahan kita laban sa kapwa kong aswang. Pero wala kang utang na loob.
Kagaya ka rin ng nanay mo. Kaya pala malakas ka kay Mang Erning. Ikaw palang nagmamay-ari ng parisan. Nagpapanggap ka pang umuupa siya sa'yo ng lupa. Kasalanan to lahat ni Lisa. Hindi niya kinalala ang mga taong dinala niya. Dahil sa maling desisyon niya, naubos kaming lahi niya. Patay na ang anak mo, kaya hindi mo na siya masisisi. Isusunod ka na lang namin sa kanya. Ginamit ko ang karit para gilitan ng kanyang liig. Humiwalay ang ulo ni Jacinta sa kanyang katawan. Ang pinagtataka lang namin ay kung bakit hindi naging abo ang katawan ni Jacinta ng kagaya ng kay Lisa. Mas malakas si Jacinta kaysa kay Lisa kaya hindi siya naging abo. Kailangan natin sunugin ang katawan niya. Hindi lang po ang katawan niya, pati na rin po tong parisan. Payag po ba kayong sunugin namin ang parisan? Oo, payag na payag ako. Sa tingin ko, mas makakabuting gawin natin yun. Bubuhatin ko lang ang katawan ni Jacinta papunta sa loob ng parisan para isang sindihan na lang. Sige, tutulungan kita. Nang sindihan namin ang parisan, saktong lumabas na ang araw. Meron ding mga taong dumating para masaksihan ang pagkasunog at pagkawala ng parisan. Karamihan sa kanila ay nagpapasalamat sa nagawa namin. Matagal na panahon na palang sinasakop ng aswang ang kanilang baryo. Doon lang namin nalaman kung ano ang kasunduan ng tao sa mga aswang. Mahabang panahon na sinasakop ng aswang ang baryong ito. Ang mga ninuno pa nila Jacinta ang unang humawak sa baryo. Walang naglakas loob na lumaban dahil sa takot. Wala po bang mga albularyong nagsipasok rito? Merong mga sumubok pero inutusan ng aswang ang mga tao na harangin sila. Walang magawa ang albularyo dahil nananakit ang mga tao. Isa din ako sa napiling magpaalipin sa aswang dahil inaalala ko ang pamilya ko. Kapalit ng pagiging tagaluto ay kaligtasan ng aking pamilya. Kung ganun, nasa na po yung pamilya ninyo? Pinayagan sila ng aswang na lisanin ang lugar para magkaroon ng tahimik na buhay. Ayusin niya ninyo ang sasakyan ninyo para makaalis na kayo. Kayo po, wala po ba kayong balak na umalis? Hindi na ako aalis dahil alam ko naman hindi na ako tatagal sa mundo. Meron lang sana akong hihinging pabor sa inyo. Ano naman po yun? Kasama niyo na si Eloy. Wala na siyang natitirang pamilya dito. Hindi ko na rin siya kayang alagaan dahil sa edad kong ito. Oo, okay lang naman sa akin. Pero gusto kaya ni Eloy na sumama sa amin? Ayoko kayong iwan, Mang Erning. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Isipin mo ang sarili mo. Malayo pa ang mararating mo, Eloy. Kapag sumama ka sa akin, papag-aralin kita. Hindi ako mayaman pero gagawin ko ang lahat para sa iyo, Eloy. Ituturing kita na para kong kapatid. Sumama ka na sa amin, Eloy. Ang bata-bata mo pa at tingin ko magkakaroon ko ng magandang propesyon balang araw. Nalungkot ang bata habang nakatingin kay Mang Erning. Iniwan naman namin sila para makapag-usap sila ng masinsinan. Inayos namin ang sasakyan at umandar na nga ito. Maya-maya pa, binalikan namin sina Mang Erning at Eloy. Sa pagbabalik namin, nadala na rin sa pakiusap ang bata. Nagdesisyon siyang umalis sa baryo at sumama sa amin. Huwag ka na malungkot, Eloy. Kapag dumating tayo doon, ipapasyal kita sa mall. May malaking mall po ba doon? Oo, malapit lang kami sa syudad eh. Mabuti pa, enroll ka namin sa paaralan. Gusto mo naman siguro mag-aral, hindi ba? Oo, kapag gusto mag-aral dun kaya lang wala kasing eskwelahan sa amin Papag-aralin kita para magkaroon ka na maayos na buhay balang araw. Salamat po talaga dahil dumating kayo sa amin. Natuldukan yung kasama ng mga aswang na yun.
Hindi lang naman kami ang pumatay sa aswang. May malaki ka rin namang naitulong. Natok na po ako sa biyahe. Nakakailo namang sumakay sa kotse. Ganyan talaga kapag hindi ka sanay. Sina, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nasa bahay na tayo. Natutuwa ako habang pinagmamasdan ang inosenteng mukha ni Eloy. Nagpapasalamat ako ng lubos dahil nakauwi kami ng ligtas. Iwasan ang pagiging curious sa mga bagay-bagay dahil maaaring ito ang maglagay sa'yo sa kapahamakan. Iyon ang aral na nakuha ko sa nangyari sa amin. Itinigil ko ang pagiging vlogger ko at nakahanap ako ng trabaho sa isang kumpanya. Sa kasalukuyan, may soledad, may pamilya na ako, at malalaki na rin ang mga anak ko. Si Eloy naman ay isa ng ganap na pulis. Sa kabilang banda, mas lalo pang lumago ang negosyo ni Kuya Ronald Natalier. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.